Sa pag-iit na nagkaroon umano ng bagong kasunduan ang... Sabi nito, sa Isko yung tumanggap ng campaign money na binulsa, tama, mali? Sa tingin ko, oo. Oo. Inggit ka? Kala mo, maghihindi ako, ha? Inggit ka? Halatang halata, no? Busog bulsa ni Isko. Hindi lang si Isko. Pati asawa niya, pamilya niya, lahat ng vloggers. Busog. Lahat kami yumaman. Wala kang pera yung mama. Sige na, alam na natin yan, tanso yan. Pilipinas at China para sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, may banta ang China. Sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalanang mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Grabe Pero ito. duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the... Hindi, sabi daw kasi ng China. Ewan ko kasi, nagpapaniwala kayo sa China eh. Ang kulit-kulit nyo naman, noon pa namin sinasabi, huwag kayo maniwala sa propaganda niyan eh. Kami pa sinasabihan yung pro-China. O ngayon, ginugulo kayo. May recording kami na nakipagkasundo kami sa inyo. Sabi ng China, ako, challenge ko sa China, ilabas nyo na yan. Yung recording na yan, ilabas nyo. Puro kayo daldal eh. Para magkaalaman, sino ba talaga kausap nyo? Hindi, sa totoo lang ha, kung ako yung opisyal, ang sasabihin ko sa China, ilabas nyo kung talagang meron. Parang video lang yan eh. Kung meron, ilabas yun na. Ang dami yung hanas eh. Di ba? Alam mo yung anong sasabihin sa'yo na, uy, meron kami recording ha, ng usapan natin na nagkasundo tayo. Kung alam mong wala, hahamunin mo yan. Ilabas mo. Alam mong wala eh. Ilabas mo. Eh bakit parang ngayon tinatakot nyo pa na pagka nilabas nyo yan, lalabagin nyo ang batas sa Pilipinas, siguradong kayo ay mananagot sa aming batas. Hindi ka confident, sir, secretary? Hindi, ako, naintindihan nyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Diba, kung ikaw confident ka eh, o kunwari sabihin sa'yo, banat ba may iskandal daw kayo ni Gigi Delana? Confident akong wala. Ilabas nyo na mapanood ko. Yung gano'n na sasabihin mo eh. Tama, mali. Ilabas nyo yan para mapanood ko naman. Kayo lang nakakaalam eh. Kasi confident kang wala. Tama, mali. Secretary, kung confident kayo hindi naman nakipagkasunduan ang gobyerno to sa China, hamunin yung ilabas ng China. Para malaman natin sinungaling sila. Bakit tila tinatakot nyo pa ata? Do you understand what I mean? Diba? Hindi ka matatakot eh. Kung alam mong sigurado kang wala. Bakit tinan mo yung tono ni Secretary? Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ang China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Wala pang tugon ng Chinese Embassy tungkol sa pahayag ni Teodoro.
Itinanggi din ng Philippine Navy na pumasok sa anumang kasunduan ng AFP sa China tungkol sa West Philippine Sea. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Ang Department of Foreign Affairs kinikilala ang kahalagahan. Sabi ni James, buti na lang di nanalo to bilang presidente. Alam mo, same feelings. Same feelings. Nung napanood ko to, sabi ko, buti na lang talaga, hindi rinalo ko tayo mga Pilipino dito. Kasi, siguro kung si PRRD sinabihan ng ganyan, sigurado akong sagot niya, hindi ilabas niya. Hindi kasi kung confident ka na wala nangyaring kasunduan. Hindi mo na kailangan sabihin na mananagot yan. Kung sakaling meron yan, mananagot yan. Sumaside view yung mata eh. Mananagot yan. Umaanggel di ba? Ang sagot lang dyan, ang dami natin sinasabi. Siya lang sagot dyan. Ilabas nyo na magkaalaman. Sinungaling. Na kontrahin ang disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation. Siguro kung ang audio na yan si PRRD at saka si Xi Jinping, siguro iba tono nito mga to, no? Isipin niyo we have a recording of our president and your president making a deal. PRRD making a deal with Xi Jinping. Ano sa tingin ninyong sagot siguro nito nila We must investigate that. We would be asking you to bring it out. Sigurado yan. Mga ganun ang tono niyan. Dahil sila na ngayon ang nagigipit. Subukan nyo lang yan. Wiretapping yan. Hindi man namin kayo makakasuhan, pero sisipain namin kayo sa Pilipinas. With facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea, China actively pursues a disinformation campaign, which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent. Ayan na naman yung mga troll farms to. Basta ako, wala akong kinalaman dyan. Anti-China ako. Ayoko sa mga inchik. Hindi, baka kasi alam mo diretsuhan na dito, alam mo naman sila. Kasi ang dating sa kanila, pag hindi ka kakampi mo na yung kalaban. Ganun Alam mo yung mga utak biya? Alam mo yung utak biya? Ganyan ang mga utak biya. Totoo, ang utak biya, pag di ka namin kakampi, kampi mo na yung kalaban namin. Utak biya yung mga ganyan. Pag di ka niwala sa chismis namin, bayaran ka. Yung mga utak biya, ganyan. Utak biya, hindi utak biyak So ngayon, pinagbibintangan tayo porket hindi tayo sumasang-ayon sa paninipsip nila sa Amerika, pinagbibintangan tayong pro-China tayo. Hindi. Ayaw din namin. Gusto nga namin girahin yun Basta huwag nyo lang kami dadamay. Mauna kayong mga opisyal na maiingay dyan, Unahin mo na yung Coast Guard na maingay. Yung leader, yung spokesperson ng Coast Guard. Unahin nyo yun, ang unang lulusob, Hindi kasi, di ba, sinasabi nila, bakit ayaw ninyo, ganto. Hindi, ako na ang vlogger na magsasabi sa inyo, sige na, lusubin nyo na. Bombayin nyo na ng tubig. Tapos pag binomba nyo ng tubig, tapos binagbabaril kayo, barilan na kayo. Ang dami nating anas Para tayo yung mga babaeng putak ng putak bago mag-away.
Yung mga babae pag nag-aaway, naalala ko tuloy yung mga Arabo. Natamay pa yung mga Arabo. Hindi. Naalala ko kasi nung nandun na kami, nung naging OFW ako sa Qatar, ganyan yung mga Arabo, yung dal-dal-dal. Ganun-ganun pa. Makikipag-away nila, gumaganon-ganon pa. Ay, yes. Tapos pag Pilipino, suntok kagad ang abutin Naalala ko talaga nung sa club namin kasi noon, maraming ganyan yung mga nakikipag-away na mga Arabo. Why like this? Why like this? Why like this? Ganun-ganon. Mga Pilipinong lasing, susuntok, tas tatakbo, uuwi na. Kasi ganoon lang naman dun Suntokin mo, tas uwi ka na, hindi na malalaman kung sino yun. Hindi na yung maraming daldal. Ay, mga Arabo, kala mo, parang binibitay na nag-aaway na yan. Mga taga Middle East, ganyan yung mga Arabo makipag-away, ang dami munang sat-sat bago makipag-away. Dami ko na witness niyan doon sa Qatar, doon sa Ramada Hotel, Cube Club. Palakasan ng boses Tapos ang Pilipino, ano lang yan, lasing lang yan, ganyan lang yan. Tapos biglang manununtok sa likod. Tapos tatakbo. Nagbago na Arabo ngayon. Pag nakikipag-away, paano na? Di ba parang ganyan tayong mga Pilipino dito sa ngaw-ngaw na ngaw-ngaw Nung binomba tayo ng tubig, ngaw-ngaw tayo ng ngaw-kaw. Ayaw nating lumaban ng tubig. Di ba? Yun ang makipaglaban tayo ng tubig. Ang dami natin. Hindi natin dapat, magpapaapi pagtatanggol natin ng ating isla. Puro ganyan, di ba? Lalaban tayo sa China. Dinloko tayo ni Duterte. Nung binomba. Andali, mag-uusap-usap muna kami. Pag-uusapan muna namin kung anong gagawin namin Relax lang, relax. Sandali. Ano ba, Mr. President? Relax lang kayo. Huwag muna kayo bobomba. Lokohan no? Hindi, kaya nakakatawa Ang tatapang natin, tas nung hinarap tayo ng bomba ng tubig, tayo naman, bahala na, si Batman. Di ba? Tapos, yung mga bayarang vlogger na patuloy yung pagtatanggol, pati ko, ginagawang content. May isa pang jologs dyan na lagi ako hinahamon. Uy! Hindi ako pumapalag sa mga katulad mo. Lumibel ka nga, Brad. Lumibel ka muna. The issue. Patuloy pa rin naman daw na nakikipag-usap ang bansa sa China gaya ng panukala ng DFA ng bagong bilateral talks dito sa Manila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa imbitasyon ang China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok. Ayan para tayo, sorry pero parang gano tayo Yung China parang pinaglalaruan na tayo. Hindi nyo ba napapansin? Pinaglalaruan na tayo ng China. Una, sinabi nila ganito. Pangalawa, ito na naman. Tapos ito. Tapos tayo, puro tayo pananakot. Puro tayo matapang kami. Ito iirita ako dito sa sekretary na to Yung tapang-tapangan. Parang, pero every time may sinasabi ang China, hasagot siya, hindi, presidente lang namin na makakapag-decide. Tumahimik ka na! Hindi, hiling niya kasi magaganyan Una-una, presidente naman namin ang nagdi-decide. Iba, siya pala nagdi-decide, di ba? Di kayo mag-shut up? Shut up!
Sinabi niya kasi yan sa isang balita, sinabi niya, walang ibang pwedeng makipag-usap sa China. Pagdating sa foreign policy, walang ibang pwedeng makipag-usap kung hindi aming presidente. O alam mo naman pala Daldal kayo ng daldal. Alam mo, Mr. President, pwede bang bigyan mo ng memo ito mga tauhan mo? Sabihin mo, pwede ba tumahimik kayo? Ako lang ang may karapatang magsalita tungkol sa foreign policy. Lahat yan! Mula sa Coast Guard, sa Navy, sa National Defense, lahat yan. Ako lang ang pwedeng makipag-usap. Wag na kayong dumaldal kasi alam mo, pag maraming ganon, amuyong, gumugulo. Diyan nagkakagulo kasi pagka maraming dumadaldal.